beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Diyos ko, ang dami natin ngayong mga ganap dahil syempre, Pasko na, ilang tulog na lang. At ito na, jingle bell na, di ba? So, na-miss ko sa Pilipinas yung Noche Buena. Kasi dito sa Thailand, wala namang ganon. Pero merong mga celebration ng Christmas presentation, mga ganon. Pero yung tinatawag talaga yung katulad na sa atin na may Noche Buena, tapos alam mo yung sama-sama ang pamilya sa 24 ng gabi, ay nako, nakakamiss yun. At hindi lang yun, syempre, yung mga natatanggap mong regalo mula sa mga kaibigan, pamilya, di ba? So, yun ang nakakamiss sa Pilipinas. Kasi hindi ko siya nararanasan dito sa Thailand. Yon. Anyway, so basta ang importante din ay yung pagpapasalamat natin sa Panginoon na sa loob ng isang taon, grabe ang biyaya na ibinigay niya sa atin. Yung magandang good health na lang. Diyos ko, isa na yung magandang pamasko sa atin. At hindi lang yun guys, syempre. Yung hindi mo siya nakakalimutan kahit nasaan lugar ka. Basta ang importante, ang Pasko ay laging nasa puso mo. Diba, Christina Ann Perez? So, yon kaya naman talaga naman ngayong araw na to ay marami tayong pag-uusapan na bonggang-bongga na talaga namang alam ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. So, guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, after nga na nabalitaan natin ang Mexico ay nag-drop na dito sa Miss Universe. Kumbaga yung franchise nila ay hinayawan na nila yung Miss Universe. After ni Lupita Jones ay may isa pang country na nag-release na ang Miss Panama ay hindi na nila itutuloy ang franchise nila dito sa Miss Universe. Pero after 2 years pa. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang chika ko dito ay okay lang yon kung ayaw na nila sa Miss Universe. Kasi naman may intindihan naman natin, gawa nga di ba sa nangyayari ngayon dito sa Miss Universe na parang na-feel nila na parang hindi okay. So, decision nila yon at karapatan nila yon. So, kung umayaw na sila, wala naman tayong magagawa doon. Basta, ang alam ko, kapag umayaw sila, may papalit naman dyan. Di ba? So, kung walang represent ang Panama, okay din lang. Kasi, hindi naman sila di pumapasok sa semifinals sa ilang taon na. So, napaka-unfair din naman sa Panama country kung lagi silang parang, alam mo yon yung franchise lang ng franchise, tapos hindi naman na ipapasok yung kandidata nila. Ang gaganda din naman ng mga pinapadala ng kandidata nila. Katulad ni Lupita Jones, di ba, nai-irita na siya kasi syempre parang ilang El Tocuyo na siya. Mula nung naupo si Kun An pa, di lalo siyang nairita. Di ba? So, ayun, decision nila yun. Kaya ako para sa akin, syempre nakakalungkot, but wala tayong magagawa kung ayun talaga yung desisyon nila. Lalo na nababalitaan natin ang mahal ng franchise ng Miss Universe, di ba? Kung magpa-franchise sila, so kung franchise lang sila ng franchise, tapos ano ba ang benefit nila doon? Kung hindi naman nila nakukuha yung benefit nila, talagang wala. Tatakbo talaga sila ng aayaw na sila ng bonggang-bongga, di ba? So, yon, tatakbo na sila ng paalis. So, yun ang ano ko doon, tingin ko. So, okay lang yan. Basta, ang alam ko naman, meron pa rin namang papalit na bago kapag may mga umaalis dito sa tawag dito sa Miss Universe. Katulad na lang nung Mexico. Actually, hindi nagulat nga si Lupita Jones kasi parang bigla siyang pinalitan, di ba? Na hindi niya alam. So, yun yung na-feel niya. Ngayon, si Panama, ayaw niya nang mangyari sa kanya yun. Siya na ang kusang aalis. Di ba? So, yun. At para naman sa sumunod na chika, kamusta naman para sa iyo, Mama Sams, ang Miss Supranational na si Adria Aguilera ng Ecuador. May tuturin mo ba siya na isa siya sa mga pinakamagandang queen ngayong 2023? And then tingin mo, Mama Sam, pwede kaya siyang sumali sa Miss Universe after ng kanyang reigning dito sa
Miss Supranational. Ang reyna ngayon ng Ecuador ay isa sa mga maituturing ko, yes, pinakamagandang mukha sa lahat ng mga nanalo ngayong queen ha, dito sa international pageant. Kung ikukumpara ko yung beauty ni Ecuador dito kay Miss Venezuela ng Miss International, parang feeling ko mas maganda sa Ecuador ng supranational. At kung ikukumpara ko naman siya kay Miss Grand, I think maganda pa rin sa Ecuador. At kung ikukumpara ko naman siya kay, tawag dito, kay Miss Universe, kay Miss Nicaragua, maganda pa rin sa Ecuador. Pero kasi syempre, yung level din naman ng mga reynang to, kung pare-pareha sila maglalaban-laban, parang ganda panalo sa Ecuador. Pero performance, I think mananalo pa rin dyan si Nicaragua, si Universe. Kasi iba talaga yung performance talaga ni Nicaragua. In fairness naman kay Shanice, di ba? So parang kabugerat kung kabog talaga. Yung alam mo yun, yung kabugera talaga siya. So, pero yung beauty, I think, supranational. I totally agree na isa sa mga pinakamagandang queen ngayon sa international pageant ay si Miss Supranational. O, di ba? So, yun. So, kayo ba? Agree ba kayo? O kung gusto niyo ako na lang ang pinakamaganda. Charot! So, at para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Earth Netherlands, nangangamoy corona. Sa tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang magiging isa sa mga tinik kay Aliana Duana para makuha ang corona ng Miss Earth? Do you agree ba na siya ang magiging isa sa mga hit ngayon na beauty queen? Alam nyo guys, sa totoo lang, agree naman ako na talaga naman sobrang ganda nito ni Netherlands. Kung ganda ang pag-uusapan, ay panalo ang beauty ni Netherlands. Pwede mo nga ito padala sa sa Miss International, yung beauty ganito. I think mananalo to doon. Pwede mo rin ito ipadala sa Miss Grand kasi yung beauty niya talaga, alam mo, may charming, di ba? So, yes, sa Miss Earth, isa sa mga banta kay Miss Philippines, and then I think kung matalino siya, kaya niyang manalo dito sa Miss Earth kasi iba pa rin kasi yung talino di ba? Dapat may angkin ka rin ng galing kasi syempre pagdating sa Q&A, oo, makakapasok ka nga, makakarating ka sa top 4, pero syempre yung Q&A mo, paano yun, kaya mo bang ipanalo? But kung beauty ang pag-uusapan, panalo itong si Netherlands talagang ganda. Sobrang ganda. Magkamukha kaming dalawa. In fairness. Diba? So, yun. So, nakakaloka. Ang beauty ng lola mo. Ewan ko ba saan nanggaling yung ganda niya. Ang ganda niya talaga. As in talagang Diyosahan. Diba? And then, para sa sumunod na chika, Lupita Jones, after ayawan sa Miss Universe, may bago na siyang hinaharap na corona. Ito nga ay magiging isa na daw siyang National Director ng Miss Grand Mexico. Anong chika mo dito, Mama Sam? Si Lupita Jones na imbiyer na sa Miss Universe, dilipat na siya ng Miss Grand. Okay, so ako para sa akin, kung yun yung decision ni Lupita Jones na siya na ang bagong franchise ng Miss Grand Mexico, di bongga, di ba? So yun, kasi alam naman natin na okay, ayoko na sa Universe. Andiyan si Miss Grand. Punta tayo kay Miss Grand. Pero, sana makasundo niya rin talaga si Mr. Nawat kasi medyo mataray nga to si Lupita Jones. At alam naman natin si Mr. Nawat ay medyo patola din. So, good luck sa kanilang dalawa. Kung eto si Kun An, tinataray-tarayan lang siya, silent killer. Pero, etong si Mr. Nawat ay talagang papatulan siya nito kapag nagtaray-taray siya kay Mr. Nawat. Kilala natin si Mr. Nawat, iba din ang paandar niyan. Diba? Alam mo naman yon, Diyos ko, hindi yan basta-basta na alam mo yung mananahimik lang, papatol at papatol siya kapag binuwangaan siya. Kasi istariray din talaga to si Mr. Nawat. Diba? So, good luck sa kanilang dalawa. But I'm happy kasi at least, diba, isa din naman ang Miss Grand sa mga inaabangan talaga. And then, parang feeling ko, kaya ni Lupita Jones magpadala dyan ng mga Diyosahan na kandidata. At baka manalo pa siya dyan ng paulit-ulit. Wala pa nananalong Mexico sa Miss Grand, di ba? So, tignan natin kung ano ang magiging eksena kung sakaling ang si Lupita Jones nga ang magiging isa sa mga national director na yon ng Miss Grand International. O, di ba? And then, of course,
Para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Melissa Flores, after na maeltukuyo sa Miss Universe, isasabak ni Miss Lupita Jones kaya ito sa Miss Grand International sa isang taon. Marami nga nagsasabi na na parang ang eksena kasi nung kanyang farewell walk dito sa yung kanyang pagpapasa niya ng corona ay ang lakas maka-Miss Grand. So, iniisip nga nun lahat na, naku, mukhang ito ngang nyata si Melissa Flores ang ipapadala ni Lupita Jones kung sakasakaling siya talaga magiging confirmed na National Director ng Miss Grand Mexico. Alam niyo, sa totoo lang, why not? Diba? Una, matangkad. Pangalawa, magaling magsalita. Pangatlo, talagang may body, and then galing sa Miss Earth. Di ba? Kung natalo to sa Miss Earth, naging pang top 4 lang, for sure lalaruin to ni Mr. Nawat na ipanalo naman. Kasi sa totoo lang, hindi talo dito si Mr. Nawat sa beauty ni tawag dito, ni Miss Melissa Flores. Malaki yung laban niya dito sa Miss Universe. Pero dapat gawin niya yung kanyang makakaya para namang matuwa sa kanya si Mama Lupita Jones, di ba? So yun, so ako parang feeling ko pwede. At kung sakaling nga si Melissa Flores yung magiging isa sa mga kandidata dito sa Miss Grand sa susunod na taon, ang masasabi ko lang ay ang bongga, di ba? Ang bongga ng Mexico, mukhang sa kanila mapupunta ang corona, di ba? At yan ang abangan natin kasi maganda yan. Pero syempre, kung sakasakaling si Melissa Flores ang itadalhin dito sa Miss Grand at ito naman si Marian Habach naman ang itatapat nila dito sa Venezuela, oh my God, magandang bardagulan to ng mga Latinas kasi syempre galing silang parehas sa Miss Universe at parehas silang na El Tucuyo ng bonggang-bongga, di ba? Pero ang tanong dyan, sino kaya ang aariba sa kanila? Or El Tucuyo kaya uli silang dalawa ni Mr. Nawat? Ako parang feeling ko si Melissa Flores magiging isa tong magaling na player. And then parang feeling ko pwedeng silang dalawa ang mag-last two standing, hindi natin alam, di ba? Kasi parang magandang hamon to sa mga babaeng to na sige tingnan nga natin kung kaya nyo makarating sa dulo ng competition. But ako parang feeling ko maganda yun na sense ko sa kanila. And then maganda yun nakikita ko na makakarating sila sa dulo ng competition. Pero si Mariam, parang magiging runners-up lang siya ni Melissa Flores pag nagkataon. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dyan? Diyos ko, nakakaloka yan. Ang saya niyan. Isalin nyo sa Herlin Budol para alam mo yon na kayong tatlo na yung talaga, yung magbakbakan. So, parang feeling ko, si Herlin Budol magiging first runner-up, tapos si Marian Habach magiging second runner-up, and then mananalo dyan si Melissa Flores. Oh, di ba? Ang saya. Oh. So, let's see. And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Earth Philippines, Liana Aduana, nagsimula ng kumuda sa Miss Earth. Mama Sam, tingin mo, panalo ba to sa corona? Tulad nga na sinabi ko, marami kasi mga Diyosahan ang beauty ngayon dito sa Miss Earth. At talaga namang kaabang-abang talaga yung competition na to kasi alam natin na malakas din ang pambato natin at hindi rin to basta-basta magpapatalo ng ganun-ganun lang. Parang feeling ko, aariba talaga siya ng bonggang-bongga. And then, lalo na ngayon, nakahawak na siya ng microphone. Oh my God, for sure, na-impress niya na yung mga, na-impress niya na yung lahat ng mga nandoon at parang feeling ko, wala. Panalo na to. Charot, so yun. Pero syempre, tulad nga na sinabi ko, maraming tinake, maraming sagabal ko para sa kanyang tagumpay dito sa Miss Earth. Kasi andyan dyan nga si Netherlands na medyo isa din sa mga nakakakaba na kandidata at parang feeling ko kakabog din to ng bonggang-bongga. At tingnan natin kung anong laro ang gagawin nila. And then tingnan natin kung aariba nga ba ng todo-todo ang ating pambato dito sa Miss Earth. Basta, ang alam ko kapag kumuda na yan, mai-impress ang lahat. And then, parang feeling ko, malaki yung chance niya talaga na makarating sa top 4 at malaki din yung chance ni Liana Aduana na masungkit ang corona anytime dito sa Miss Earth 2023 na ginaganap nga sa Vietnam. Ako kasi I trust her Parang feeling ko maganda siyang total package. Ayun lang, medyo
parang na-overan lang ako minsan kapag nagpapasarela. Siya masyadong yung bigay na bigay. Pero sana ang ginawa niya, medyo, yung queenly ba yung dating. Tapos plus, ang ganda ng katawan, ang sexy, di ba? Diyos ko. Parang, ewan ko na lang. And then, magaling kumuda. So, parang feeling ko, kapag ganon, talagang wala na. Panalo na to. Plus may beauty. Nasa diskarte yan ni Liana Duana kung ano pa yung mga ipapakita niya, kung ano pa yung mga gagawin niya dito sa competition ng Miss Earth 2023. So, abangan natin. Malapit na sa December 22. Di ba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kayo ba ay medyo naloka ba ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!